Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, parang naaamoy ko na ata ito pong si Bacan Blues, Diyan ho sa Malacanang, po mga kabida. Ito kasing si Solgen Guevara Solgen Minardo Guevara. Tumanggi kasi itong mag-represent po mga kabida sa mga respondents, Itong mga government officials na naging respondents dito ho sa petisyon ng magkapatid na Duterte mga kabida diyan ho sa Korte Suprema, Ito po ay may kaugnayan doon ho sa habeas corpus na petisyon po nila, Okay, laban ho dito sa mga respondents. Sino-sino po itong mga respondents na ito? Of course, ito pong si ES Lucas Bersamin, Si DILG Secretary John Vic Rimulya po mga kabida. At ito pong si PNP Chief General Romil Marbil, Itong tatlo, yun yung mga respondents po sa petisyon, At natural, since yung Korte Suprema po ay ni-require itong mga respondents na mag-submit po ng comment, Dito ho sa petisyon ng magkapatid na Duterte, hindi naman po sila pwedeng, sila mismo yung mag-represent sa sarili po nila mga kabida, kailangan po ng abogado, okay? Since sila po ay mga government officials, yung kanila pong abogado dyan is ito pong Solicitor General. Ang kaso po, tumanggi po itong si Solgen Guevara. Kasi ang sabi po niya, bakit po ako mag-comment sa Korte Suprema? Malinaw naman po yung stand ko na wala hong jurisdiction yung International Criminal Court dito ho sa Pilipinas, kung titingnan po natin yung kanyang argument po mga kabida, tama naman po May point naman po, di ba? Mismo yung Pangulo po ng Pilipinas, si Bongbong Marcos, nagsabi po na wala ho tayong obligasyon sa ICC at wala pong jurisdiction ang ICC po sa atin, Diba? So yun din yung pinanghahawakan po ng Solgen, Dahil ho sa ginawa po ni Solgen Guevara, pumalag po itong Malacanang. Okay? Pumalag po itong Malacanang po mga kabida. Kahapon po sa isang press conference po ng PCO, naitanong po ito ng isa sa mga miyembro po ng press corps, kung ano po yung pwede hong gawin o mangyayari po mga kabida kay Solgen Guevara matapos pong tinanggihan po niya yung kanya hong trabaho bilang abogado po ng gobyerno. Ito, pakinggan po natin muna. Ito pong si Yusek Claire Castro po mga kabida sa kanya hong sagot. Petisyon sa Supreme Court, kaugnay po ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Iginit po kasi ng OSG na wala nang kahit anong legal obligation ang gobyerno na makipagtulungan sa ICC dahil nga daw po hindi na tayo miyembro ng Rome Statute. Okay. Sa kanya pong manifestation, sinabi he wants to recuse himself to represent because he cannot effectively represent the government. First, okay? Ginagamit po kasi ito ng ibang mga partido na di umanong naniniwala ang Solgen na may kamalian sa ginawa ng pamahalaan sa pakikipagtulungan sa Interpol. Maliwanag po kung inyong nabasa ang manifestation po ni Solgen Minardo Guevara. Binanggit lamang po niya na siya po ay naniniwala na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Yan din naman po ang tinura noon pa ng Pangulo. Pero hindi po niya nabanggit kailanman sa kanya manifestation na mali ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Yun po. So, kung hindi po niya kakayanin ipagtanggol ang gobyerno, ang mga opisyal po ng gobyerno na tumugon sa Interpol, siguro sa kanya pong damdamin lamang po yun. One follow-up lang po, ma'am. May possibility po ba na palitan ang Solicitor General kasi parang he defied yung mandato niya na maging representative po ng gobyerno sa mga kaso? Wala pa pong napag-uusapan dyan dahil napakabago po talaga nito. Lumabas lang po yata to kagabi. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Ayun po. Malinaw yung kanyang sinabi, Hindi pa po napag-usapan kung ano po yung magiging treatment po nila dito ho sa ginawa po ni Solgen Guevara, Pero matindi yung kanyang sinabi, Yung sinabi po ni Yusek Claire Castro, Kay Solgen Guevara,
yung sinabi po niya na panahon na po siguro na i-access niya yung kanyang sarili. Fit pa rin po ba siya sa kanyang trabaho bilang abogado po ng gobyerno, no? Parang doon na yung papunta sa Sibakan Blues. Di ba? Parang doon na yun papunta no? So, yun po. Parang nainsulto kasi yung Malacanang ho dito, ano, sa ginawa po ni Solgen Guevara Parang hindi ho nagja-jive yung direction po ng Malacanang at ito pong gusto ng Solgen, ano. Kahit na po sabihin po natin na ayaw po niya doon ho sa mga personalidad na ire-represent po niya since trabaho po niya yan, di ba? Na mag-represent sa mga clients po niya, na mga official po ng gobyerno, kailangan talagang ire-represent niya, matalo man o manalo, ano? Di ba? Siguro, sa akin na po itong interpretasyon, nakita talaga ni Solgen na wala talagang jurisdiction, ano? Kahit na po iba yung action po na ginawa po ng Malacanang, doon ho sa pagkakahuli po kay dating Pangulong Duterte po mga kabida, pero sa kanya hong legal opinion, wala talagang jurisdiction, ano? Kasi unang-una po, since 2019 pa po tayo nag-withdraw, no, from our membership sa International Criminal Court, ano? At since nung 2021 na po nag-umpisa yung kanilang official investigation, wala na po yun. Paso na po yun, di ba? Siguro yun yung kanyang paniniwala hindi ho natin siya masisisi ho dyan, no, mga kabida. Since siya po yung abogado po ng gobyerno. Kaso lang po, hindi ho nagja-jive yung kanyang opinion doon ho sa kagustuhan po ng Malacanang, ano. Sa tingin ko po, namimiligro talaga yung kanyang posisyon, ano. Siguro, until now, may affection pa rin ito pong si Solgen Guevara kay dating Pangulong Duterte. Sa kabilang banda po, na-amaze din ako kay Solgen Guevara po mga kabida. Ano po, no? Kasi magkapareho kasi kami ng pananaw, ano? Na yung ICC talaga walang jurisdiction po, ano? Parang tanong po ng Malacanang dyan is, saan ka ba panig, Solgen Guevara? Okay, parang ganun no? Parang lumabas kasi doon, ang interpretation kasi doon mga kabida, parang panig po siya doon sa dating Pangulo no? Ako, naintindihan ko yun si Solgen Guevara Kung yun yung panindigan po niya, siguro yun yung kanyang legal opinion po, ano, na wala talagang jurisdiction. Ito pong ICC po sa Pilipinas. Bakit po ako magko-comment, ano? Okay? Kasi kung magko-comment po yung Solgen po dyan, baka naman po magiging inconsistent na po, no? Yung Solicitor General doon ho sa kanyang firm belief na walang jurisdiction ang International Criminal Court. Baka yun yung ikakatalo po ng kaso, ano? Mga kabida. So yung posible yun yung dinipensahan po ng Solicitor General, pero iba kasi yung take ng Malacanang dyan. Okay? Kumbaga, yung take po ng Malacanang dyan, umatras. Baka po iba yung kanyang panig, no? Hindi po sa gobyernong ito. Baka dun ho sa former president. Parang ganun no? Hindi naman po natin maialis yung posibilidad, no, na baka hanggang ngayon po may affection pa po itong si Solicitor General Guevara po mga kabida dating Pangulong Duterte, ano po. Kasi siya yung naging secretary po ng Department of Justice, di ba? Paalala po ninyo, siya yung sumalod dun ho sa trabaho po ni dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, ano po. Ito pong si Maynard Guevara. Pero prior doon sa kanyang position bilang Justice Secretary, naglingkod po ito sa Malacanang, sa Executive Department. Sa palasyo mismo, no? Bago po inappoint ni dating Pangulong Duterte bilang Secretary ng Department of Justice, ano? Ito pong si Solgen Guevara. Kaya hindi ho maialis yung posibilidad na baka po may affection hanggang ngayon ito pong si Solgen Guevara kay dating Pangulong Duterte. Pero yun yung interpretasyon ng mga tao, ano po, dahil doon ho sa controversial ho niyang pagtanggi, ano, na i-represent po itong mga respondents, ito pong si E.S. Bersamin, si John Wick Dimulya, at saka ito pong si General Marbil, ano po, sa petition po mga kabida ng magkapatid na Duterte, ano po, na? So, aabangan na lang po natin in the coming days kung ano po yung magiging kapalaran po ni Solgen Guevara. Yun palang sinabi ni Yusek Castro
na i-assess mo yung sarili mo kung fit ka pa ba doon ho sa trabaho mo, ano? Iba na kasi yun, iba yung dating, ano? Parang doon na yun papunta mga kabida sa Sibakan Blues, ano po, na? So, aabangan na lang po natin in the coming days kung ano po yung magiging kapalaran po ni Soljen Guevara. At sa mga gustong mag-comment and for your opinion, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe mga kabida. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.